Sa kasaysayan ng Pilipinas, kadalasang nababanggit ang mga pangalan ng mga lalaking bayani sa panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila at sa panahon ng Rebolusyon. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay at kilusan, may mga kababaihang nagpakita ng tapang, talino at pagmamahal sa bayan. Sila mga babaeng bayani na hindi nag-atubiling ialay ang kanilang sarili para sa kalayaan ng Pilipinas. Melchora Aquino, ina ng Katipunan. Kilala rin bilang Tandang Sora, si Melchora ay tumulong sa mga Katipunero sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, gamot at kanlungan. Kahit matanda na, hindi siya natakot na suportahan ang laban para sa kalayaan. Dahil dito, siya ipinatapon ng mga Kastila sa Guam. Gabriela Silang, ang unang babaeng revolusyonaryo. Si Gabriela ay asawa ni Diego Silang, ang leader ng revolusyon sa Ilocos. Matapos mapatay ang kanyang asawa, siya mismo ang humawak ng pamumuno ng laban. Hindi siya umatras kahit babae siya, at naging simbolo ng katapangan ng mga Pilipina. Nahuli siya at binitay ng mga Kastila taong 1763. Trinidad Tecson, ina ng Red Cross sa Pilipinas. Sumama siya sa mga Katipunero at lumaban sa iba't ibang labanan. Kilala siya sa pag-aalaga sa mga sugatang revolusyonaryo. Dahil dito, kinilala siya bilang isa sa mga unang naging bahagi ng Red Cross sa bansa. Josefa Llanes Escoda, tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Bagamat aktibo noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at Hapones, ipinaglaban niya ang karapatan ng kababaihan at tumulong sa mga bilanggo ng digmaan. Nahuli siya ng mga Hapones at pinatay sa panahon ng World War II. Gregoria de Jesus o Lakambini ng Katipunan, asawa ni Andres Bonifacio. Ngunit higit pa roon, isa siyang leader ng kababaihan sa Katipunan. Siya ang tagapangalaga ng mga dokumento ng kilusan at lumahok rin sa ilang mga labanan. Tinawag siyang Lakambinan ng Katipunan dahil sa kanyang mahalagang papel sa revolusyon. Maria Clara o Maria Clara de los Santos y Alba, bagamat siya ay katang-isip na karakter sa nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere, naging simbolo si Maria Clara ng kababaihang Pilipina noong panahon ng kolonyalismo. Mahinhin, relihiyosa at mapagmahal sa bayan, ginamit ang kanyang imahe upang ipakita ang epekto ng kolonyal na kultura sa kababaihan. Juana Beltres, kasama sa mga babaeng sumapi sa revolusyon sa Visayas. Siya ay tumulong sa mga lihim na komunikasyon at tagapaghatid ng mahahalagang impormasyon sa mga revolusyonaryo. General Agueda Cahabagan, ang nag-iisang babaeng general ng hukbo ng Pilipinas noong panahon ng revolusyon. Lumaban siya sa lalawigan ng Laguna at kinilala dahil sa kanyang kabayanihan at galing sa digmaan. Teresa Magbanua o Joan of Arc ng Visayas, isa sa mga kilalang babaeng pinuno ng hukbo sa Panay Island. Nagmula sa mayamang pamilya, ngunit piniling sumama sa pagkikibaka. Pinamunuan niya ang ilang laban sa mga Espanyol at Amerikano. Leona Florentino, bagamat hindi direktang lumaban sa revolusyon, siya ay tinaguriang ina ng makabagong panulaang Pilipino. Sa kanyang mga tula, ipinaglaban niya ang karapatan ng kababaihan at naging tinig ng kababaihan sa lipunan. Esperanza Cruz, isa sa mga kababaihang tumulong sa paghahatid ng mga armas at sulat sa mga Katipunero sa gitnang Luzon. Siya ay naging tagapag-ugnay ng mga kilusan sa kanilang lalawigan. Trinidad Rizal, kapatid ni Jose Rizal na naging kasapi rin ng kilusan. Siya ang nag-iingat ng ilang dokumento ng propaganda movement at tumulong sa mga lihim na pagpupulong ng mga Katipunero. Marina Dizon, isa sa mga unang babaeng kasapi ng Katipunan. Siya nakasiwa sa pagpapakalat ng mga impormasyon
dokumento at sumuporta sa mga nasugatang kasapi ng Kilusan, Olympia Rizal. Isa ring kapatid ni Jose Rizal, tumulong sa pagpapalaganap ng ideolohiya ng Kilusan at naging aktibo sa komunikasyon ng propaganda movement. Ang mga babaeng bayani ay hindi lamang tahimik na sumuporta sa likod ng mga Kilusan, kundi sila mismo ay lumaban, nagturo, nagpagaling at nag-alay ng buhay para sa bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi dapat kalimutan ang kanilang mga kwento. Sila ay tunay na huwaran ng lakas, karunungan at pag-ibig sa inang bayan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!